The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Some Pharisees approached Jesus and tested him, saying, "Is it lawful for a man to divorce his wife for any cause whatever?" He said in reply, "You have not read that from the beginning the Creator made them male and female and said, 'For this reason a man shall leave his father and mother, and he joined to his wife, and the two shall become one flesh.' So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, man must not separate." They said to him, "Then why did Moses command that the man give the woman a bill of divorce and dismiss her?" He said to them, "Because of the hardness of your heart. Moses allowed you to divorce your wives. From the beginning it was not so. I say to you, whoever divorces his wife, unless the marriage is unlawful, and marries another, commits adultery." His disciples said to him, "If that is the case of a man with his wife, it is better not to marry." He answered, "Not all can accept this word, but only those to whom that is granted. Some was incapable of marriage because they were born so. Some because they were made so by others. Some because they have renounced marriage for the sake of the kingdom of heaven. Whoever can accept this ought to accept it." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The story of Israel is our own story. Ang kwento ng bayan ng Israel ay kwento ng marami. Maaring kwento mo, maaring kwento ko. Pero ito ang kwento kadalasan ng mga taong nakilala ang Diyos. Sa English, hindi masyadong masakit yung pagbasa. Iniisip ko, kung tatagalugin ko naman, baka may magkomentaryo na naman. Ano po? Pero sa bagay, may mga bagay na masakit. Kailangan mong marinig. Mga minamahal na mga kapatid, kung inyo pong pinakinggang mabuti, ano po ba ang kwento? Nakita ka ng Diyos sa iyong kadustahan, kalunos-lunos sa iyong buhay, kaawa-awa ka, kinahabagan ka ng Diyos, dinamitan ka, at sabi nga, hindi ka lang binigyan ng damit, binigyan ka pa ng mga porselas na talagang nagdulot ng iyong kagandahan. And yet you have become a harlot. Sorry for the words. Sa Tagalog, nagputa ka. Nagputa. Naging pokpok. At yun siyempre ang kinasakit ng isang Diyos o kalooban ng isang taong tumulong sa iyo. Tinalikuran mo na yung tumulong sa iyo. Winaldas mo na ang binigay sa iyo. Nagwala ka pa. Nagwala ka pa.
Ngayon, sabi nga doon sa huli, tapos titingin ka sa akin na wala kang hiya. Mga minamahal na mga kapatid, magandang pagtuunan ng pansin yun eh. Madalas ko pong sinasabi ito, ang kinalalagyan mo ngayon ay produkto ng iyong mga desisyon. Kahit kailan hindi nagpabayaan Diyos. Wala tayong ibang sisisihin sa kung ano man ang nangyayari sa atin sapagkat ito'y kagagawan natin. Or, kagagawa ng ibang tao. Tao pa rin. Tao pa rin. Bibigyan ko kayo ng konteksto. Hirap na hirap ka sa buhay. Alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. Nagdasal ka, Lord, sana naman maging maayos ang buhay namin. Mabigyan ako ng maayos na trabaho. Sana makapunta man lang ako sa ibang bansa, makapagtrabaho ako at kumita ng malaki-laki. At kinahabagan ka ng Diyos. Maaring prinomote ka, binigyan ka ng maayos na trabaho, binigyan ka ng pagkakataon na makarating sa ibang bansa. Ngunit ang malungkot na kwento, iniwan mo ang pamilya mo. Nung una ay nagluha ka dahil ikaw ay malungkot. Pero mas malungkot, nakalimutan mo na ang trabahong binigay sa iyo ay dahil iyan ay sagot sa iyong mga panalangin para ikaw ay mapabuti at mapabuti ang iyong mga mahal sa buhay. Ngunit ang iba, ng babae, kinalimutan ang mga pamilya dito sa Pilipinas at yun, naghanap ng ibang babae. Langaliwa, may nangkanan, hindi ko alam kung anong tawag. Hindi po ba? At ngayon, itinatama ka, nangangatuwiran. Mga minamahal na mga kapatid, magandang pagtuunan ng pansin yun. Sabi nga, pinagdasal pa namin ito, Father, kasi ang asawa ko ay nursed para hindi mapahamak ang pamilya namin. Doon na lang siya sa quarantine at kami nag-uusap na lamang. Tapos nabalitaan ko, Father, may ibang karelasyon na ang mister ko na ibang nurse. Dahil madalas sila nakikita. Magandang pagtuunan ng pansin ito. What have you done to the blessing that God has given you? Do you think you will be spared? Do you think you will be spared? My dear friends, my brothers and sisters, ano ang meron sa araw na ito sa pagdiriwang ng kapistahan ni Maximilian Kolbe? Yung ama na kung saan siya dapat ang babarilin at si Maximilian Kolbe ang tumayo. Ako na lang ang tatayo para sa kanya. Alam natin ang nangyari. Buhay ang ama at tinanaw niya ng utang na loob ang ginawa ni Maximilian. Dalawang kwento. Si Maximilian o yung ama na sabi nga iniligtas sa bingit ng kamatayan ay walang sawang nagpapasalamat at nagkukwento sa ginawa sa kanya. Ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay pinapakita sa maayos na buhay na meron siya ngayon. Balik ako doon sa kwento ng ibang mga nadapa o sadyang idinapa ang sarili.
ang kawalan ng utang na loob. Kasi kung meron kang tunay na pasasalamat sa Diyos, inaayos mo dapat ang buhay mo. Sabi ko nga po, ang tunay na paghingi ng tawad ay pagtalikod sa kasalanan. Pero ang utang na loob ay ganun din. Ang utang na loob ay ang gawin mo ang iyong buhay na higit na mabuti ngayon kumpara sa kahapon. Nangangatuwiran ang mga tao habang kausap si Jesus. Hindi binago ni Jesus ang batas. Ang pakikiapid ay pakikiapid. Ang pakikisama mo sa hindi mo asawa ay pakikiapid. Kahit sabihin mong, hindi ko na feel. Nung tinatanong ang isang mister, ano po, why are you separating? Sabi ng lalaki, because I do not feel it anymore. Love is not a feeling. Love is a decision. Love is a commitment. Love is shown in faithfulness. Ang pag-ibig ay pinapakita sa katapatan. At sabi ko nga, sayang naman ang pagdurusa sa pag-ibig o ang pagdurusa mo sa pag-ibig kung nagdurusa ka lang dahil sa pagkakamali. Suriin natin mga sarili, mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat ang pagkakasala ay kawalan ng utang na loob. Ang pagkakasala ay kawalan ng pasasalamat. Ang pagkakasala, sorry for the words, ay isang pagpuputa that we become a harlot. Masakit pakinggan, pero yan ang katotohanan. Sabi ko nga sa inyo, ang tunay na nagmamahal ay tapat. T-A-P-A-T. Tapat. Pag binaliktad mo yon, tapat pa rin. Tayo ba'y naging tapat sa Diyos kung saan Diyos ay naging tapat sa atin na sa simula pa lamang, sa kadustahan, kinuha tayo ng Diyos at tayo ay minahal. Marahil ito po ang hamon sa araw na ito. Suriin ang ating mga sarili. Sa gitna ng mga pagpapala, sa gitna ng pagpapagaling, sa gitna ng pagtataguyod, magsabi kayo, sa gitna ng maraming panalangin tinugon ng Diyos, kahit alam ng Diyos na hindi pa yan nararapat, ibinigay para lang ikaw ay maging masaya. Ang tanong ay, nagkaroon ka ba ng utang na loob? Meron bang pagtalikod sa kasalanan sa iyong paghingi ng tawad? At higit sa lahat, ikaw ba'y naging tapat? Amen. Tomorrow, August 14, 15, is the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. And starting tomorrow, the bishops of the Philippines invited all of us to pray a decade of the Rosary. Ibig sabihin nun ay 10 Hail Mary. Starting tomorrow until September 15, in 1 month. Sabay-sabay tayo, 12 o'clock
in the afternoon. Either you pray it as a group or you pray it individually. But just pray 10 Hail Mary for healing in this COVID situation in general. So, 10 Hail Mary, 10. Sabi, bakit hindi 12? 10 nga eh. Ang hirap nung gano'n. Ang hirap sumagot ng mga ganong tanong. Anyway, 10 lang. 10 Hail Mary, tuwing alas 12 simula bukas, August 15 hanggang September 15. Ang aming pong patuloy na pasasalamat sa inyong handog, for your love offerings, and in supporting the livelihood we tried to do to the carinderias around us, and the food we buy from them, we give it to the street dwellers. Dumadami sila. Hindi ko alam kung nabalitaan nilang namamahagi tayo. Hindi naman sila nanganganak kasi matatanda na sila eh. Kahapon, ang hirap nung namimigay ka ng pagkain. Sabi nung tumatanggap, meron pong iba. Kung meron daw iba. Ibang ulam. Gusto kong sabihin, hindi ho kami caterer. Ganon talaga. Namimigay tayo. Hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. Balik po ako doon sa aking sinabi. May mga taong talagang ipinanganak na hindi sila mag-aasawa. Hindi talaga sila mag-aasawa. Kung ano man ang kadahilanan, kapansanan, o talagang hindi sila mag-aasawa. So sadyang may mga taong ganon. May mga taong pwede mag-asawa pero hindi nag-asawa, dala ng pangangailangan. Ano nangyari? Hindi sila nakapag-asawa kasi sila ang nag-alaga ng kanilang mga magulang, nagpalaki ng mga pamangkin, kung ano man. They decided not to get married for a higher purpose. To serve the people in need. To serve the people in need. Yung ikatlo, mag-aasawa sila, kaya lang, tinalikuran nila ito dahil sa isang bokasyon. Tulad ng pagpapari, pagmamadre, or isang bokasyon bilang isang silibato, celibate. Whatever. Pero mas magandang pagtuunan ng pansin doon. Sabi ng Diyos, kung hindi mo rin lang kayang maging tapat, huwag ka na mag-asawa. Kung hindi mo rin lang kayang maging tapat, huwag ka na lang mag-asawa. Tapat. Hindi po ba? Ang Tagalog po ng righteous ay matuwid. Matuwid. Pag hindi ka tapat, tabingi ka. Hindi po ba? Tabingi. Pag hindi tapat, tabingi. Tagalog word ng righteous ay matuwid. Hindi po ibig sabihin ng righteous hindi nagkakamali. Ang pagiging matuwid ay sa gitna ng pagkakamali, pinipilit ituwid anumang mali. And that is righteous. That is righteous. Ako ba ay tapat? O ako ba'y naging matuwid sa pagiging tapat? Pag-uusapan natin pagdating ng araw, mga magulang na hindi naging tapat, to couples who have been unfaithful. Pag-uusapan natin ito. Wag na wag niyong sasabihin sa inyong mga anak, anak, mamili ka kung kanino ka sasama,
kung kay mama o kay papa. Wag na wag niyong gagawin yan. Ginawa ng iba. Ginawa na ng iba yan. Yan ay napakalaking kasalanan para sa mga bata. Ano pa? Anyway. Itanong natin sa ating mga sarili. To all many answered prayers, have I been grateful? Have I been grateful? Ako ba ay mayroong utang na loob? Nagpakita ng utang na loob. Ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ito'y tinatanaw. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.